Magandang araw sa ating lahat. Ako si Ginoong Kim, ang iyong guro sa Filipino 2, Filipino sa Piling Larang Academic. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay dalawa. Pero syempre, ito munang nauna. Aralin 12, pagsulat ng korespondensyang opisyal. Yan. Ano nga ba ang kahulugan ng korespondensya? Syempre, ang korespondensya dito ay nakalagay, sumasaklaw sa lahat ng sulating opisyal na nauukol sa isang kawani mula sa isang pinuno patungo sa isang kawani o pinuno sa isang tanggapan o kaya sa loob ng magkaugnay na tanggapan. Pangalawang definisyon, ito ang tawag sa mga liham pantanggapan upang magkaroon ng komunikasyon ang pinuno at ang kawani sa transaksyon na kanilang pinag-uusapan. Tatandaan natin, ang korespondensyang opisyal ay tawag sa mga liham pantanggapan upang maipagkomunikasyon ang mga pinuno at kawani ukol sa transaksyon at usaping pangkompanya. Ayun nga kay Belves et al. Pag sinabi natin et al, tatandaan natin ay marami pang iba. Yun nga, 2001. Ito ay nangangailangan ng kahusayan sa paggamit ng mga espesyal na bokabularyo at parirala sa mga gawaing pamahalaan sa serbisyo, silbi, at lingkurang bayan. Ito ang liham kung saan kailangan pag-aralan ang wika ng kagawarang aabutan ng liham, na kung saan nagkakaroon ng varieteng sociolect. Ano nga ba, syempre, yung varieteng sociolect? Ang sociolect ay variety ng wikang naabatay sa katayuan o antas ng lipunan o dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika. Dito, mapapansin din natin na ang tao ay napapangkat-pangkat batay syempre sa kanilang katangian tulad ng kalagayang panlipunan, paniniwala nila, paniniwala, religion, ganun, oportunidad, kasarian, at syempre sa edad at marami pang dahilan o iba't ibang barrier na tinatawag natin. Magkakaiba kasi ang mga variety ng mga nakapag-aral sa hindi, ng mga babae sa lalaki, ng matanda sa kabataan, ng mga may kaya sa mahirap, ang wika ng tindera sa palengke at iba pang pangkat o yung mga iba pang tao sa ating lipunan. Basta tatandaan lamang natin pag sinabi natin na variety ng sociolect, may iba't iba to. Una ay ang wika ng Becky o yung gay linggo. Alam naman natin yung mga gay linggo. Halimbawa na lamang yan, yun, yung Gora na ito, o 'di ba? Parang go or magpatuloy. O second is konyo o konok, konyok. O sa Taglish na yung tinatawag natin is Taglish na kung saan pinagsasama sa isang pangusap ang wikang Filipino at wikang Ingles. Halimbawa, dito na me, where na you. O, di ba? Doon pa lang, makikita natin na parang konyo. Konyo yung tunog dahil nga ginagamit ay dalawa o bilingual na ginagamit ang dalawang wika. Pangatlo ay jolog. So, yung jejemon. Hi yung dapat na ha na H-A-H-A ay ginagawa nilang H3. At pwede ding kumain na you tapos gumagamit sila syempre ng mga numbers na tinatawag natin. Pwede na jologs. Eyopo. Yan. 4. Or jargon. Ito naman, ito yung tinatawag na nakapaloob sa ating pinag-uusapan o yung jargon. Ito naman ang bokabularyo ng partikular na pangkat ay may pagkakilala sa kanilang gawain o trabaho. Yun yung tinatawag natin na nakapasok sa ating topic ngayong araw. Masasabi natin na ang korespondensya ay magagamit talaga ng mga profesional o yung hindi kaya mga nagtatrabaho sa mga ahensya, gobyerno man o pribado. Sunod, katangian ng korespondensiyang opisyal. Una ay ang kalinawan. Kailangan mapili sa mga gagamiting salita, gumamit ng angkop na salita ayon sa propesyon ng pagsusulatan. Doon pa lang kagaya ng sinabi kanina, dapat ito'y malinaw na kung saan maintindihan ng tagatanggap ang iyong naisabihin sa liham. Di mo pwedeng paligoy-ligoy ka. Kailangan ni isang direksyon. Dito, lalo-lalo na sa pangalawa, solidong diwa, buo ang pagpapahayag ng mensahe na hindi mapag-iiwanan ng kakulangan sa impormasyon. Ito,
Doon pa na sa salitang solido, ibig sabihin ay buo. Pag sinabi natin buo, hindi ito hiwalay-hiwalay. Bagkus magkakasama. May katuturan o may pinatutungkulan. Hindi sabog ang ideyang nakapaloob sa liham. Bagkus ito'y maintindihan at talagang tuwid o isang tuwiran ang kanyang ninanais na sabihin. Ikatlo, magalang. Ito rin ay katulad ng tao na kailangang magalang sa pakikitungo sa kanyang kapwa na kinalulugdan at kinawiwilihan. Magalang, marahil ang alam natin ay po at opo lamang ang mga maaaring gamitin sa paggalang. Pero pagdating sa pasulat, ay marahil may ambing natin ang persuasive o yung mapanghimok na pamamaraan ng pagsulat upang sa kanya makita ang iyong kababaan ng loob sa iyong isinusulat. Ikaapat o yung pagsasaalang-alang sa kapakanan ng iba. Alam na, hindi kinakailangan paghawakan ng iyong sariling pananaw o kapasyahan sapagkat ang iyong kagustuhan ay maaaring hindi maging kagustuhan ng iba. O kaya't bukas ang isipan na tanggapin ang mungkahi ng iba. Ito nga, alam naman dapat natin na hindi laging tagapagsalita o tagagawa ang nasa isip natin, bagkus pati na rin yung mga taong tumatanggap o sa Ingles, tinatawag nating receiver o tagabasa ng ating mga isinulat. Kinakailangan mo lang ang iyong sariling opinyon. Siyempre, pag sarili mong opinyon ng iyong sinusulat, hindi na ito pumapaksa sa nais mong ibigay na impormasyon sa kabilang panig. Ingles, hindi kaya kailangan maging professional tayo sa isang sulatin. Kagaya ng ganitong halimbawa ng korespondensyang sosyal. Ikalima, maikli. Kailangan maging tuwiran ang paglalahad ng mensahe ng walang labis at walang hulang. Siyempre, pinakamaiksi natin dyan, maikli, precise. Yun lang. Tiyak, iwasan ang paggamit ng mga salitang pangkalahatan, bagkus gumamit ng salitang eksakto at konkreto upang diretso ang pinupunto ang mensahe. Pag sinabi natin tiyak, walang baligoy-ligoy, hindi katulad ng ibang babae dyan, char. Yan ang walang paligoy-ligoy, yun lang talaga ang pinakakahulugan niya. 7, wasto, siguraduhin tama ang taong pagsusulatan ng liham. Wasto ang impormasyon tungkol sa taong padadalhan at gumagamit syempre ng tamang gramatika sa pagpapayag ng mensahe upang lubos na maunawaan ng mambabasa. Dito natin mapapansin sa wastod. Wastod dapat na yung ginagamit na wika. Tagalog o yung wikang Pilipino, ay wikang Pilipino. O wikang Ingles, wikang Ingles. Pwede din naman tayong gumamit. Pag hindi natin maisalin sa salita, maaari naman. Ngunit kinakailangan maging wasto tayo sa paggamit. Mamaya kasi malito sila sa yung baybay na ginamit na salita. At syempre, tatandaan din natin, wasto dapat yung patutungan ng yung letter. Mamaya, saan sa mo ibigay? Wala na mangyayari. Kanino mapupunta ang impormasyon sa iba? Paano kung importante ito confidential? Di ba? 8, katanggap-tanggap. Dito pa lamang, kinakailangan katanggap-tanggap ang liham dahil sa itsura pa lamang ay may papalagay na ang babasa nito kung maganda ba o hindi ang nilalaman ng sulatin. Automatic naman mga anak. Ibig sabihin, pag sinabi nating maayos ang anyo, kung kailangan sa atin, pag nakaharap tayo sa harap ng maraming tao, kailangan malinis at maayos ang ating itsura, hindi pwedeng gusot-gusot. Ganon din sa ating sulatin. Siyempre, kailangan makikita natin yung appearance na kung saan maganda, malinis, walang dumi, hindi basa, hindi rin lukot, ganon. Kailangan sapagkat ito'y pang-professional nga na sulatin. At syempre, hindi naman mawawala itong dalawa. Uri ng korespondensyang liham. Meron tayong dalawang uri, di-formal at formal. Dito sa di-formal, ang ganitong uri ng korespondensyang liham ay karaniwang isinusulat para sa mga kaibigan, kamag-anak at malalapit na kakilala. Ang liham na ito ay hindi humihingi ng ekstriktong pagsunod sa anyo at pananalita. Yun, doon pa lang, di ba? Pangalawa, formal na liham. Ang liham na ito ay madalas pakikipagsapalaran at pagpapahayag ang karaniwang layunin ng formal na liham na ito. Ang karaniwang ginagamit sa paghahanap ng tanggapang mapapasukan at sa iba pang uri ng pakikipagkalakaran. Tatandaan na natin na pag di formal, syempre, automatic, ito yung ginagamit natin sa mga ibang tao.
o pangkaibigan. Hindi rin sumusunod sa mga dapat o alintuntunin sa paggawa ng korespondensyang liham. Sa formal, tatanda natin, ito syempre, kabaliktaran. Tinatalakay niya yung mga kinakailangan o yung bahagi na kailangan sa pagbuo ng korespondensyang liham. At syempre, doon nagtatapos ang ating lesson. At sa pagpapatuloy, mayroon tayong lesson o yun nga, aralin 13. Ang tinatawag natin pagsulat ng adyenda. Dito sa pagsulat ng adyenda, tatandaan natin sa isang pagpupulong, napakalaga na magkaroon ng talaan o pagsusulatan kung saan inilalagay ang magiging daloy ng pag-uusapan. Dito rin isinusulat ang mga mahalaga na pagkasunduan, suwestyon, ukol sa paksang tinatalakay. Yan, kitang-kita na dito. Ayan, talaan, binibigyan ng rekomendasyon, sumusulat ng agenda, binibigyang halaga ang rekomendasyon. Ganun na naman kasimple. Ano nga ba dapat tandaan? Tandaan natin na ang pagbuo ng agenda ay talaan ng mga paksang dapat tatalakayin sa isang pagpupulong. Siyempre, nangangailangan din ng pagtugon o feedback sa mga nakaupo o sa mga tagapakinig sa isang pagpupulong. At siyempre, kailangan din tanggapin kung ano ang mga suggestion o yung mga minumungkahi ng mga taong mga kasama mo sa pagpupulong. Ganun lang kasimple. Sunod, narito naman ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng agenda. Una, simulan kagad ang paghahanda sa pagsulat ng agenda. Siyempre, sisimulan mo sa pagsulat ng agenda upang magkaroon ng backbone o tinatawag natin suporta na kung saan magkakaroon ng ribs o sangay ang bawat talakayin ng sa gayon organisado ang mga detalyeng lalabas. At hindi rin siyempre maguluhan yung sekretary. Bigang halaga ang lugar ng pagdarausan ng pulong at ang oras kung kailan ito magsisimula at matatapos. Siyempre, kailangan may oras at lugar kung saan din naos ang isang pagpupulong. Nakasulat din talaga ito sa isang agenda. Pangatlo, bigyang halaga ang layuning inaasama kita sa araw ng pagpupulong. Dapat talaga matalakay ang ibinababang agenda para saan pa binigay mo yung agendang yun kung hindi naman pag-uusapan doon sa mismong pagpupulong. Ito, bigyan pansin ng mga issue o usaping tatalakayin sa pulong. O syempre, kung may mga problema o mga dapat solusyonan, kailangan masagot ito ng mga tao sa loob at magkaroon ng panel discussion na tinatawag natin sa Ingles. Kung sa gayon magkaintindihan, magkaroon ng isang solusyon at konkretong ideya upang sa gayon masolusyonan ang isang agenda. Narito ang balangkas ng karaniwang agenda. Una yung panalangin. Kahit iba't ibang religion yan, may mga panalangin naman talaga yan. Pangalawa, doon kasi sa panalangin, natanda natin sa una, gabay ito sa mga tatahakin na pag-uusapan upang sa gayon hindi kayo saan sa mapunta, may guidance kayo ni Lord. Pangalawa, muling pagbasa na nakaraang katitikang pulong. Siyempre, sa agenda natin, kinakailangan hindi kayo makalimot. Paano kung itong isa, wala pala nun? At least, nare-recap sa kanya sa English. Tinatawag natin recap. Nare-recap sa kanya ang lahat ng mga napagtalakay noong nakaraang pagpupulong. Pangatlo, pagwawasto sa ilang kamalian kung mayroon at pagbibigay linaw sa isyong kung mayroon pa. Dito, syempre, ang sekretary, taga-sulat yan. Syempre, hindi naman ma-exact niya may isusulat kung ano yung mga nabanggit o kung ano man yung mga nais mo nais mong nasabi doon. Syempre, kung ano lang yung mga natandaan niya. Kaya nga magkakaroon doon ng pagwawasto bago magkaroon ng rising na topic ulit na panibagong pag-uusapan. Nandito na tayo papasok sa ika-4. Pagsangayon sa nakaraang katitikan ng pulong, doon na, kung okay na, clear na, pipirma na sila doon, goods na yon at next na silang agenda. Regular na report, ayan na yon. Mga pangunahing punto pag-uusapan, isa-isayin na nila at magkaroon ng balangkas ang lahat. Iba pang bagay na nais pag-usapan, kung may mga naiwan pa sa agenda na kung saan hindi nabanggit, ito yon. Lugar ulit, ganun. Manguling pagtatala sa araw ng pagpupulong. Ito, muling araw ng pagpupulong, saan ulit magpupulong, anong oras, sinong kailangan dumalo, andoon nakalagay sa huling bahagi ng agenda. At ang huli, tiyakin na ang mga taong kasangkot lamang na nasa listahan ng dapat dumalo sa pulong.
Siyempre alangan pagmitingin niyo yung ibang tao na hindi naman pala kasabwat dun, mamaya maguluhan kayo sa topic na dapat pag-usapan. Kaya nga kailangan sa bawat magpupulong may mga taong naka-appoint o siyempre kung wala, may representative na tinatawag upang sa gayon maging valido o validated ang kanilang sasabihin during the discussion o yung tinatawag nating pagpupulong. At siyempre, doon nagtatapos ang aking lesson at ang ating talakayan na may natutuhan tayo at may nabaon tayo pang sa gayon may maisagot tayo sa mga ating pagsusulit o di kaya takdang aralin. Maraming salamat at pagpalain tayo nawa ni Kristong Hari.